to yield some questions. Opo. Salamat po. Especially with the distinguished Toby Chanco. Yes, Madam Speaker, hindi ko po alam kung natatandaan pa ng ating colleague na si Congressman Erice yung mainit na mga debate namin noong 2013 hanggang 2016, hindi lamang po dito sa loob ng Kongreso, kung hindi pati sa mga TV programs, siguro wala nang mas mainit na debate kesa doon sa debate namin. Pero pagkatapos po ng debate, wala kaming personalan, nagkakamayan kami. Ito ay bilang isang respeto sa isang tao na kung hindi man kami nagkakasundo, at least alam ko na ang pinaglalaban niya ay tungkol sa prinsipyo, hindi dahil sa kung anumang bagay na siya ay sumisip-sip kung kanino, na siya ay binigyan ng kahit anong benepisyo. Kung hindi, kami nagtatalo dahil magkaiba lang kami ng pananaw. But those were very passionate debates. Natatandaan po ba ng ating colleague yung mga debating yun? Opo, natandaan ko po. Nasabi niyo pa nga yata nun yung na medyo may kahawig akong unggoy eh. Wala na. Kaya lang sabi ko naman sa inyo, at least yung kandidato niyong presidente, kahawig ko rin. Wala naman pong ganon. Pero kahit ano pong debate ang pinagdaanan po nating dalawa, dear colleague, nananatili yung mataas na respeto ko sa iyo dahil ang alam ko naman ay hindi lang tayo nagkakatugma ng prinsipyo, dear colleague. Yes, the same way, the same feeling for you. Pero wala po akong sinabi na kahawig ng unggoy. Hindi po totoo. Anyway, ito pong pangyayaring ito, tama po ba yung dinig ko na tila may impluensya ang galing sa labas ang pagtanggal sa inyo bilang minority leader? Well, Senior Deputy Minority Leader. Well, I think the very fact na ako po ay pinapatawag sa Office of the Majority Leader ay at upang i-clarify yung mga sinabi ko, isang indikasyon na ito na natatandaan ko na talagang sinita ako for criticizing the Marcos administration. Sinabi ko naman, naiintindihan ko dahil siyempre magulang mo. Pero siyempre po, ito po ay isang deliberative body. Dapat po, wag nating personalin yung mga pinag-debate dito. At dapat ito ay maging learning experience para sa ating lahat. Madam Speaker, yan po ang isa sa mga problema, no? Hindi ko alam kung ang ating colleague dito ang nakausap ko nung nagsimula ang isa sa mga miyembro ng minority na nakausap ko nung nagsimula ang 20th Congress, at dahil hindi na ako sasama sa majority nung panahon na yon, ay inaya akong sumama sa minority. Ang sagot ko nun is mas malaya akong makakapagsalita kung ako ay independent. Kasi gano'n naman talaga eh. Whether we admit it or not, aminin man natin o hindi, may konting negosasyon, may konting usapan between the majority and the minority. Pero pag ikaw ay independent, walang pwedeng pumigil sa iyo dito kung ano ang gusto mong gawin. Medyo may katotohanan po ba yung aking observation, dear colleague? Opo. At totoo po yun dahil gusto ko po na aminin yung katotohanan, yun ang makapagpapalaya sa atin. Nung ako po inirekomenda ni dating SMDL Paul Dasa kay Minority Leader Nonoy Libanan, pinausap niya ako at sinabi niya kailangan ko ring magpaalam kay Speaker Romualdez. Kaya po ako mismo ay nagpunta kay Speaker Romualdez sa kanyang townhouse sa McKinley Road at sinabi ko po yung aking pagnanasa na maging Senior Deputy Minority
leader. At inaasahan, maaari pong dahil sa pagpapaalam ko sa kanya, parang may kaunti akong obligasyon na siyempre tumulong sa kanya at dito sa House of Representatives. At nais ko naman pong tumulong. Kaya lang po, nung pinag-aralan ko po yung 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act, ako po ay nanlupo. Sapagkat hindi pa po ako nakakita sa loob ng 5 kongreso na nung ganitong uri ng pagbabudget na naging dahilan ng bilyong-bilyong pagnanakaw, pandarambong sa ating bayan. Kaya, ano po man yung pinangatawanan ko na po, yung pagiging minority, at gusto ko po na kahit pa paano makapag-contribute para matigil na yung ganitong sistema sa pagbabudget sa ating bansa. Okay. Madam Speaker, dear colleague, tandang-tanda ko po yung sinasabi niyong pangyayari noong 2016 na bagong halal po na Pangulo si President Duterte noon, at ang dapat na sana na magiging minority noon ay ang yumaong si Edsel Lagman, di ba? Alam ko po yon dahil nag-usap nga kami ni Congressman Edsel Lagman. At ang naging huling boto ko noon, nung nagbobotohan na dito sa plenaryo para bumoto na speaker, ako po ay nag-independent noon. Never pa po ako sumasama sa minority. Ang akin lang is either sumama ako sa majority o sumama sa ang maging independent, dahil pananaw ko lang po, with all due respect sa lahat ng mga kasamahan natin sa minority, mas malaya po akong makakapagsalita kung ako po ay independent. At ang nangyari po noon, hindi po nanalo yung dating yumaong Edsel Lagman, dahil ang nangyari po doon ay nagkapahiraman ng boto, kaya't iba po ang nangyari. So ibig sabihin ng pahiraman is yung mga miyembro ng mayorya ay ipinahiram noon sa minority, kaya't hindi po kayo ang nakakuha ng minority noon. So ang ibig ko na sabihin, kung nangyari po yan ngayon, hindi po unang beses na nangyari Hindi po. sa pagkakataon na ito. Madam Speaker, nangyayari na po yan at yan na po yung nagiging kalakaran. Kaya po siguro nakakalusot yung mga pagpapalusot dahil po hindi tayo nagkakaroon ng tunay na check and balance sa Kongreso. Hindi ngayon lamang, kundi noong mga nakaraang panahon dahil sa sistemang ito na siguro po sa pamagitan ng pangyayaring ito ay pwedeng mapag-isipan ng kapulungang ito upang maiwasan na, dahil talaga pong kailangan ng isang bayan ng totoong mga minorities na makapag-guide sa mga nagagawang kamalian. Wala namang perpekto eh. Mas maganda po yung may pumupuna kaysa sa wala para na itatama yung mali. Subalit, hindi ko naman po sinasabi na walang kalayaan. Kami nga po, nagkaroon kami ng kalayaan, aktibo kami, at nagpapasalamat ako sa ating minority leader dahil talaga pong hanggat maari ay pinagtatanggol niya kami sa Manorya. Yun po. So tama po yung recollection ko po nung nangyari noong 2016. Tama po, With, tama with po. due courtesy to our distinguished colleagues, we have extended the time from 10 minutes to 40 minutes and now from 5 minutes to 7 minutes and 54 seconds. May we request our distinguished colleagues to please wrap up? Madam Speaker, I hope bigyan naman po kami ng oras kasi wala naman pong nagrereklamo doon sa mga susunod na magpi-privilege speech. At napakahalaga nito dahil ang tumbo ko po dito is siguro itong pagkakataon para baguhin natin yung sistemang ganon. Mas maganda po talaga na malayang nakakapagsalita ang lahat ng miyembro dito sa ating kapulungan. Di ba po, distinguished colleague?
We take note of your recommendation, Yes, and Madam just Speaker. for the record, everybody is given an opportunity to speak up, except that we have 4 members who are lined up under a privileged speech. The Honorable Egay Arice rose on a matter of personal and collective privilege. Nagbigay daan po ang iba, and we actually have a lot of bills for approval and second reading. If I may, politely appeal to my distinguished colleagues to please wrap up. Yes, Madam Speaker, mahalaga rin naman po itong pinag-uusapan namin. So I would like to appeal na bigyan po kami ng mas mahabang oras ng konti. Madam The Speaker, Honorable Toby Chanco and the Honorable Egay Arice has a last extension of 5 minutes. Please proceed. okay, but if I'm not satisfied, then I will be forced to stand on a matter of collective and personal privilege. Yeah, session suspended. Yaman o nasa minority dahil kung hindi naman totoo yung sinasabi nung bumabatikos, hindi lang dapat pansinin, hindi lang dapat patulan. Yun po ang aking pananaw, Madam Speaker, dear colleague. Opo, kung hindi po totoo, dapat po, patunayan ito sa pamagitan ng pagdidebate. Kaya nga tayo deliberative body. Para magtagisan tayo ng mga opinyon, ng mga kuro-kuro na makakatulong para sa ating bayan. Ako po, kung mapapatunayang mali yung sinasabi ko, abay, tatanggapin ko po. Dahil matututo ako doon. Kung nagsisinungaling naman po ako, mapapahiya ako. Kaya ako po, iniingatan ko, yung mga salita ko ay walang kasinungalingan. Tama po yun. Yun po ang ibig ko sabihin na kung hindi totoo, na kung kasinungalingan ay hindi na dapat pansinin dahil yung mismong nagsasabi ng kasinungalingan, siya na rin ang sisira doon sa sarili niya. Tama po. Tama po. So, Madam Speaker, dear colleague, ako po ay humahanga sa inyong mga pinaglalabang prinsipyo dito sa ating kapulungan at kahit hindi po tayo nagkakatugma ng ating pananaw, minsan, karangalan ko na kayo po ay makadebate para makita talaga kung ano ang mabuti para sa ating bansa. At dahil wala na po kayong, tama po ba ako na wala po kayong committee na ngayon? Opo. So pareho na po tayo. Opo. Kaya nga po may kasabihan, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan din po ang tuloy natin. Ewan ko ganun lang po. kung ikakasal tayo. Thank you very much, Okay, Congressman so Toby Madam Chanco. Speaker, dear colleague, maraming salamat po. Maraming salamat din, Congressman Egay Arice. Majority